Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz sa ating audio streaming website bbspbs.com at sa ating official Facebook page Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, kapwa tinalakay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Czech Republic President Peter Pavel ang pagpapalakas ng bilateral cooperation at multilateral partnership ng Pilipinas at Czech Republic. Ayon kay Pangulong Marcos, nagkaroon siya ng produktibong pulong kay President Pavel na malaking potensyal para sa kooperasyon ng iba't ibang larangan ng dalawang bansa. Sabi ni Pangulong Marcos, tinalakay nila ang mga oportunidad para sa trade and investment, agriculture, green economy and renewable energy, space and aerospace, education, tourism, defense, cybersecurity, and labor. We explored various opportunities for future partnerships in trade and investment, agriculture, green economy, and renewable energy, space and aerospace, education, tourism, defense and cybersecurity, and of course, labor, amongst others, which manifests the host of many opportunities that we have to strengthen our partnership with the Czech Republic. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ikinalugod ang paglagda sa joint communique para sa labor consultations mechanism sa pagitan ng Pilipinas at Czech Republic. Magbabalita si Raquel Bayan. Ikinalugod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nalagdaan na ang joint communique para sa labor consultations mechanism sa pagitan ng Pilipinas at Czech Republic. Layo ng sistemang ito na talakayin ng mga aspeto ng mutual interest, kabilang na ang angkop na procedure sa pag-iimpleyo ng mga Pilipino sa Czech Republic. Sa ganitong paraan, masisiguro ang tamang proseso ng deployment kung saan tinutukoy rin ang responsibilidad ng dalawang bansa na titiyak naman sa patas at ethical manner ng recruitment. As of December 31, 2023, nasa higit 7,000 ang mga Pilipino sa Czech Republic. President Pavel and I witnessed the signing of the joint communique to establish a labor consultations mechanism between the Philippine Department of Migrant Workers and the Czech Ministry of Labor and Social Affairs. Mula sa Prague, Czech Republic, ito si Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon.
Welcome kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtataas ng Czech Republic sa kota ng mga manggagawang Pinoy na papasok sa kanilang bansa simula sa darating na Mayo. Ikinatuwa ni Pangulong Marcos na mula sa dating 5,500 skilled workers, tatanggap na ang Czech Republic ng 10,300 mga Pinoy taon-taon. I took note of the Czech Republic's announcement that you have increased the quota for Filipino workers from 5,500 to almost double that from January 2024 to 10,300 per year starting in May of 2024. Kasalukuyan mahigit 7,000 manggagawang Pinoy ang nagtatrabaho sa processing industry, automotive, repairs and appliances, manufacturing, IT communications, real estate, health, wellness at household service work sa Czech. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutulong ang Czech Republic sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea o WPS. Pahayag ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang joint press conference ni Czech President Peter Pavel. Ayon kay Pangulong Marcos, tinalakay niya sa presidente ng Czech ang sitwasyon sa WPS. Pinasalamatan niya si Pavel para sa pinanghahawakan nitong iisang loob katulad ng Pilipinas sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at rules-based international order. We shared with President Pavel the latest development on the West Philippine Sea and South China Sea. And I understand that the Philippines' position in the South China Sea remains consistent and clear and firmly anchored in the 92 UNCLOS. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakatakdang makapulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si U.S. Secretary of State Antony Blinken sa Martes ng susunod na linggo. Ayon sa Malacanang, kabilang sa kanilang pag-uusapan ng kooperasyon at usaping panseguridad. Magaganap ito sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Batid na naninindigan si Pangulong Marcos na dedepensahan nito ang pag-aari ng Pilipinas sa WPS matapos manawagan ng military preparation si Chinese President Xi Jinping sa WPS. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tumaas ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa SWS survey, nakakuha si Pangulong Marcos ng plus 47%. Mas mataas sa plus 44% na nakuha niya noong isang taon. 18% lang ang dissatisfied. Pinakamataas na net satisfaction rating ng Pangulo sa Luzon sa plus 52 na sinundan ng Visayas sa plus 51, Metro Manila sa plus 44 at Mindanao sa plus 38. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hindi mag-aatubili si Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. na isaligal ang mapapatunayang kapabayaan o irregularidad sa pagpapatayo ng resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Ayon kay Abalos, iimbestigahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang posibleng kapabayaan ng lokal na pamahalaan sa pagtatayo ng Captain's Peak Resort sa loob ng Chocolate Hills sa Bohol. Pinaalalahanan ni Abalos sa mga opisyal ng LGU na isama sa kanilang tungkulin ang pangangalaga sa kalikasan. Sabi ni Abalos, labag sa batas ang anumang aktibidad na sisira sa mga protected area katulad ng Chocolate Hills.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, Senadora Cynthia Villar isinusulong na ring maimbestigahan sa Senado ang pagkakaroon ng resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Narito si Nympha Asuncion. Pinaimbestigahan na rin ni Senadora Cynthia Villar ang issue ng pagtatayo ng resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Ayon kay Villar, maghahain siya ng resolusyon para magkaroon ng Senate inquiry at malaman kung paanong nangyaring nakapagpatayo ng resort sa gitna ng Chocolate Hills na itinuturing na protected UNESCO Geopark. Inaasahang ang Senate Committee on Environment na pinamumunuan ni Villar ang siya ring mamumuno sa naturang pagdinig. Una na ring naghain ng resolusyon si Senate Committee on Tourism Chairperson Senadora Nancy Binay para maimbestigahan ang issue sa layuning mapangalagaan ang protektadong lugar ng Bohol at ang isa sa mga pangunahing tourist attraction ng bansa. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Mas ligtas na ruta para sa mga barko na lulan ang Pinoy seafarers, panawagan ng isang mambabatas. Mag-uulat si Kathleen Forbes. Nanawagan ng isang mambabatas na magkaroon ng mas ligtas o mas maikling ruta para sa mga cargo ships kung saan may lulan na Filipino seafarers. Kasunod na rin ito ng pagkamatay na 2 Pinoy seafarer at pagkasugat ng iba pa sa pag-atake na Houthi rebels sa Gulf of Aden. Ayon kay Binyan City Representative Len Alonte, masyado nang mapanganib ang paglalayag sa karagatan paikot ng Africa para makapunta ng Europa. Una nang ipinagpasalamat ng Department of Migrant Workers ang pagsasama ng International Bargaining Forum sa kabuuan ng Gulf of Aden bilang high-risk areas para na rin sa kaligtasan ng mga barko na may sakay na Filipino seafarers. Muli namang nagpasalamat si Alonte sa Indian Navy, pamahalaan ng India, Philippine Embassy sa Cairo at ang ating pamahalaan sa pag-rescue ng mga Pilipino na lula ng inataking barko, gayon din sa ligtas na pagpapauwi sa mga Pilipino tripulante. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, muling pinagtibay ng Pilipinas at European Union o EU ang kolaborasyon sa industriyang pandagat sa naging pulong ni na Department of Transportation o DOTR, Undersecretary for Maritime Elmer Sarmiento at ni EU Commission Directorate General Mobility and Transport o DG Move, Deputy Director Fotini Iwanido. Tinalakay sa pulong ang posibleng kooperasyon sa maritime field hindi lamang sa pagtalima sa International Convention on Standards Training Certification and Watchkeeping for Seafarers o STCW, kundi maging sa pagtugon sa kasalukuyang hamon sa kaligtasan at seguridad ng mga seafarers at shipping industry. Nagpahayag ang magkabilang panig sa pagkabahala sa nangyaring Houthi missile attack na nagdulot ng pagkasawi ng 2 Pinoy seafarers na tripulante sa MV True Confidence. Samantala, tiniyak ni Maritime Industry Authority o Marina Administrator Sonia Malaluan kay Deputy Director Iwanido na seryoso ang pamahalaan ng Pilipinas sa pagsusulong ng inobasyon, digitalisasyon at reforma sa marina. Kumpiyansa si Deputy Director Iwanido at si Policy Officer for Maritime Safety Unit, Justina Barnica, sa ilang pag-unlad sa maritime sector ng Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon.
Department of Social Welfare and Development o DSWD handa ng palawakin ang food stamp program sa Hulyo. May report si Mary Ann Bastasa. Nakahanda na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagpapatupad ng mas pinalawak na Walang Gutom 2027 food stamp program simula sa buwan ng Hulyo. Ayon kay DSWD ASEC Balder Bringas, mula sa 3,000 ay iaakyat sa karagdagang 300,000 ang magiging benepisyaryo ng programa ngayong taon. Sa kasalukuyan, ang FSP program ay may kabuang bilang na 2,285 na mga registered beneficiaries mula sa 5 pilot areas, kabilang dyan ang Tondo, ang San Mariano sa Isabela, Dapa sa Siargao, Gatchit-Torona sa Camarines Sur at sa Parang Maguindanao. Bukod naman sa karagdagang benepisyaryo, sinabi ni ASEC Bringas na meron na ring 17 accredited retailers ng FSP at plano ng ahensya na makapag-accredit pa ng mas maraming small at medium enterprises upang matulungan ang mga nasa marginalized groups. Ang FSP ay flagship program ng national government na naglalayong wakasan ng involuntary hunger na nararanasan ng mga low-income earners at tulungan silang makaagapay at maging produktibo, batay na rin sa whole-of-nation approach. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Ligtas na nailipat sa ibang kwarto ang mga pasyente ng Philippine General Hospital matapos masunog ang ilang bahagi nito. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, inilipat sa atrium ang mga pasyente sa ward habang ang mga pasyente sa Intensive Care Unit o ICU ay inilagay naman sa mga ward. Walaan niya ang pasyente ang inilipat sa ibang ospital. Wala ring pasyente ang nasugatan dahil sa sunog. Sabi ni Herbosa, pansamantala munang isasara ang emergency room nito dahil sa nangyaring sunog. Samantala, nagbabala si Health Secretary Ted Herbosa sa umano'y mga nananawagan ng donasyon na kumakalat online. Ayon kay Herbosa, hindi ito opisyal at posible pa itong peke o scam. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Itataas ng Department of Transportation o DOTR ang kanilang heightened alert status sa Marso 24. Bilang paghahanda ito sa inaasahang dagsa ng mga pasaherong magsisiuwian sa kani-kanilang probinsya para sa mahal na araw. Nakipag-ugnayan na ang DOTR sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Bureau of Fire Protection upang matiyak ang seguridad ng mga biyahero. Partikular na tututukan ng ahensya ang mga paliparan, pantalan at mga terminal ng bus at jeepney sa buong bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating nakalap na mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Fire Square Roadshow ng Bureau of Fire Protection na nagsusulong ng kamalayan sa kaligtasan, dinaluhan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa Sagada Mountain Province. Si Donna Kawis Balyo mula RP Bontoc sa balita. Pinartisiparan dagiti estudyante manipod kadagiti eskwelaan iti Sagada Mountain Province ti Fire Square Roadshow ti Bureau of Fire Protection wenno BFP iti Miyerkules amang itag-ay iti awareness maipapan iti public safety. Sigon iti BFP daytoy ket maysa kadagiti aktibidad ita nga Fire Prevention Month tapno mapapigsa ti kampanya iti pananglaped ti puor ken mapatebker ti public safety. Kinuna ni Deputy for Operations Chief ti BFP Chief Superintendent
Superintendent Wilberto Rico Neil Quantio, may sa daytoy nga interactive program ang nakinayunan dagiti ahensya tapno lalo pay ang maitandudo ti public safety. Sa ala nga BFP tinangi set up iti booth da iti nasaw aktibidad no di patipay ti PNP, BJMP, LGU ken dumapay nga opisina anang kampanya kadagiti programa da. Dagiti na isuro kadagiti estudyante iti daytoy a Fire Square Road Show ket fire safety tips, panagusar iti first aid ken firefighting equipment, CPR, not tying, search and rescue, electrical fire safety ken dumapay. In paganetget ni Quantio, ababaan ditoy a programa ket manamnama a magunod ti kinatalged ti umili. Narpos na bontok, Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawisbalio. Lalawigan ng Kalinga na bigyan ng 8 wheelchairs mula sa Office of the Vice President. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. 8 wheelchairs tinta iti Office of the Vice President para iti probinsya ang Kalinga. Dagitoy ket inawat ti PLGU Kalinga nga indaulwan ni Governor James Eduba kinamin na department heads iti March 11, 2024. Sigon kini OVP Representative Wilhelm Makilang, hala nga iti distribusyon iti wheelchairs iti naitid tanairugin iti implementasyon dagiti programa iti Office of the Vice President iti 2023. Imuna iti gift giving iti tanudan, tinglayan, ken lubwagan kastamot iti distribusyon iti pagbabago bags. Kabayatan na may paay matlaeng iti medical ken burial assistance para iti probinsya a Kalinga. Inyunay unay na kadagito nga assistance kathaan lang nga para kadagiti indigent patients wano marigrigat no digat para iti amin a residente, pensyonado man wano adan iti trabaho na. Gapu tagandat iti opisina ang matulungan amin basta kompleto iti requirements na. May naigiti dayto inyipkasmet ni Governor Eduba iti panagyaman na iti Office of the Vice President ng runa kini Vice President Sara Duterte ket manamnama ang maikan pa iti prioridad iti government hospitals ang matulungan. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Profiling sa mga magsasaka at mga child laborers para sa tupad program ng Department of Labor and Employment o DOLE isinagawa sa Manawag, Pangasinan. Magbabalita si Verna Beltran ng RP Dagupan. Marakep sunan sumpalan at ginaon validation tan profiling at sari unsublaya apilin benepisyaryo na programang tulong panghanap buhay sa ating displaced workers o tupad na Department of Labor and Employment jad Balay Manawag, Pangasinan. Una abot at halos 200 sosya residente na balay nakabiyangan na dumaralos tan child laborers so impasilong dad validation tan profiling na dinauloan na sa DOLE tan empleyado na Human Resource Management Office na LGU Manawag. Bawat sakay at sikara at makaawat na 4,350 kasumpalandan man trabaho agawa sa bitlan aktibidad. Lapod karumat ng Manawag Mayor Jeremy Aherico Rosario tapen na ayudan ireapilin dumaralos tan child laborers. Nan pasabimot yamispi sa salamat si Rosario at programang tupad ya DOLE tabalag yan nakatulong tapyan walipan samantalan na panalmuan na 199 benepisyaryo kabiyangan na dumaralos na apektado yung El Nino phenomenon. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Verna Beltran. Seminar on God Legal Mandates and Special Leave Benefits for Women isinagawa sa Quezon. Magbabalita si Mara Grezula ng RP Lucena.
Isinagawa sa lalawigan ng Quezon ang Seminar on Gender and Development o GAD Legal Mandates and Special Leave Benefits for Women na dinaluhan ng mga babaeng kawani ng pamahalaang panlalawigan kahapon. Isa ito sa mga aktibidad ng Quezon Provincial GAD Office kaugnay ng Buwan ng Kababaihan ngayong Marso. Dinalakay dito ng mga kinatawan ng Provincial Human Resource Management Office ang leave benefits na para lamang sa kababaihan. Kabilang dito ang 105 araw na maternity leave at ang 10 araw na leave para sa mga babae at kanilang anak na biktima ng Violence Against Women and Their Children o VAUSI. Ibinahagi naman ni Attorney Christine Joy Narsoles ng Provincial Legal Office ang GAD legal mandates tulad ng Anti-Sexual Harassment Act at Safe Spaces Act. Pinag-usapan din ang leave benefits para sa lahat ng individual, anuman ang gender. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Gresula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mara Grezula. Mga walang rehistrong chainsaw at iligal na pinutol na mga kahoy nasabat ng PCSDS sa Quezon, Palawan. Narito si Jillian Ibanez ng RP Palawan. Insabat iyang regular patrol iyang Palawan Council for Sustainable Development Staff o PCSDS sa mga iligal nga imputol nga kahoy gamit ang bakan nakarehistro ng mga chainsaw sa barangay Panitiani ang bayan ng Quezon. Ingkon sa pamunuan niyang PCSDS, insawata ang mga bakawan sa bahagi ang barangay Panitian kamakailan kabilang ang agabot sa 8,515 board feet ng apitong iyang 2 chainsaw. Sa inisyal nga investigasyon, ang chainsaw ay pag-aari iyang 3 individual nga bakan nakapakita iyang nga dokumento. Indakap ang mga individual nga hindi rin intaw ang ngaran kay ban ang mga ebidensya sa pamamagitan iyang enforcement operation. Ingaharap iya mga suspek ang kasong paglabag iyang Republic Act 9175 o ang The Chainsaw Act, iyang Presidential Decree 705 o ang Philippine Forestry Code. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Ibanez, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Jillian Faye Ibanez. Memorandum of Agreement o MOA nilagdaan ng Northwest Samar State University at ng Department of Agrarian Reform Municipal Office San Jorge o Darmo San Jorge. Mula RP Calbayog mag-uulat si Charmaine Perito. Para pagmarkas ang paglunsad sa extension project na may titulo Scaling Sustainable Farming and Product Development among Agrarian Reform Beneficiaries Organizations Arbos in San Jorge, Samar, nagperma Memorandum of Agreement MOA ang Northwest Samar State University ug Department of Agrarian Reform Municipal Office San Jorge. Ang proyekto ang ginpanguluhan ni University Researcher for Science and Technology Felix John Refamonte, kaupod ang mga miyembro Maria Norfreli Cuadra ug Maria Joana Nicolas, tikang sa College of Agriculture and Technology San Universidad. Gintatalinguha sa inisyatibo nga maparig-on ang sustainable farming techniques sa mga arbos, pinaagi sa integrated pest management approaches sa crop production. Sugad man, gintutuyo liwat sa proyekto nga ma-facilitate ang paghimo sa innovative food-based nga mga produkto ug mapauswag ang accessibility sa mga merkado. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Kahalagahan ng bawal bastos law nilinaw ng Commission on Human Rights o CHR Caraga. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Naghatag og katin-awan ang Commission on Human Rights o CHR Caraga bahin sa Bawal Bastos Law o Safe Spaces Act. Sige paygayon na launching sa Safe Spaces Now Right the Ride campaign dinhi sa Tandag City, gipamahayag ni Edson Alijo o IC Promotion and Advocacy Division sa CHR Caraga nga mas gipalapdan pa sa balaod ang gilangkuban niini sama sa tanang matang sa gender-based sexual harassment nga gihimo sa mga pampublikong lugar sa lakyanan tulong
pamumuhaan o mga institusyon sa pagbansay o kini gihimo pinaagi sa bisan unsang dili gusto o wala imbitaha nga sexual nga aksyon o komento. Dugang pa ni Alejo nga gitakda sa balaod nga adunay anti-sexual harassment desk o hotline ang mga LGUs ug barangay bisan ang mga pampublikong lugar. Kalabot ni ini nagpahigayon og caravan ang CHR kauban ang Provincial Social Welfare and Development Office sa mga bus terminals aron mapallanog ug mapasabot ang balaod. Gikan sa RP Tanda kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Nerissa Espinosa. Provincial government ng Sulu na mahagi ng tig-10 sako ng bigas sa mga youth organization para sa iba't ibang iftar activity ngayong Ramadan. Narito ang ulat ni Eloisa Mohamad ng RP Holo. Masiin na panukuhi Governor sa Kuitan Sinupasug pa mga tumpukan sing kabataan na biyang bulan Ramadan. Haway tahi Algibir Ismael Sulu Provincial Youth Development Officer bilang lamud hamag kapiyaksahan papaanon si mga youth organization sa kawa Ramadan inapagapabuka mga masjid timuk balyan hangpo karot bukas sa kawan tag 5 kilo in Gubnul pakapatan registered youth organization sin Paido amo na makatabang maparagbo sin Chinis pakaradyan bihay ni ganap paron ni Alihi Ismael in limang nga ipupilak sa tabangan maksud di kabugatan in mga youth organization na maksud nila paikay kamamuhan ha mga ini nag-iisku pa iwan wayron pa pag-usaha. Piyaw niyan kahapon yung pagtukbasin bukas si Bansin amon baranto sa bihag diran ni Governor Tan. Dahil nga RP Holo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. Narinig mo ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Sinabi ng Department of Agriculture o DA na mamumuhunan ang ahensya ng 3 bilyong piso para lumikha ng 4 na dairy zones na dinisenyo para tulungan na makuha ng National Dairy Authority o NDA ang hangarin nitong makagawa ng 80 milyong litro ng gatas sa taong 2028. Sa isang pahayag, sinabi ng DA na matutulungan ng pondo na makagawa ng mga dairy zones sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ibang lugar na pabor ang produksyon ng gatas. Sa ika-29 na anibersaryo ng NDA, linahad ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang 5% self-sufficiency target para sa dairy products na makakamtan kapag umabot ang 80 milyong litro ang produksyon ng gatas sa taong 2028. Sa kanyang pahayag na binasa ni Agriculture Undersecretary Agnes Catherine Miranda, sinabi ni Chu Laurel na ang dairy industry ay malaki ang potensyal ng gatas na malaki ang epekto nito lalong-lalo na sa mga undernourished na kabataan. Samantala, sinabi din ni Chu Laurel na magbibigay ng technical assistance ang NDA sa halos 4,000 dairy farmers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naglabas muli ng abiso ang Department of Trade and Industry o DTI tungkol sa posibilidad na magtaas muli ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa sa mga susunod na linggo. Ayon sa DTI, inaasahang magkakaroon ng price adjustments sa mahigit 40 produkto, kabilang narito ang ilang basic necessities at prime commodities.
Ilan sa mga basic commodities na posibleng tumaas ng presyo ay ang sabon, instant noodles at bottled water. Sinabi ni DTI Assistant Secretary Amanda Nograles na posibleng sa susunod na linggo o buwan ay maglalabas muli ang kagawaran ng Suggested Retail Price o SRP Bulletin na sakop ang mga basic necessities at prime commodities na kanilang naproseso na at papayagang magkaroon ng price adjustment. Samantala, inanunsyo din ng DTI na balak nilang baguhin ang paglabas ng mga price bulletin sang-ayon sa tamang panahon. Nito lamang Enero ng taong kasalukuyan, inaprubahan ng DTI na magtaas ng presyo ang ilang produkto sa merkado katulad ng sabon, mga dilatang sardinas at powdered milk. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na 3 kumpanya lamang ang kanilang pinayagan na magpatakbo bilang motorcycle taxi service sa buong bansa. Ayon kay LTFRB Executive Director Attorney Roberto Peig, tanging ang mga kumpanya ng Angkas, Joyride at Moveit ang otorisado at accredited ng Technical Working Group o TWG na kasama sa Motor Taxi Pilot Study. Ito ang tugon ng LTFRB sa hiling ng National Public Transport Coalition o NPTC at ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines o NACTODAP na wag nang dagdagan ng TWG ang mga kumpanya na kalahok sa Motor Taxi Pilot Study dahil maapektuhan na ito ang kinikita ng iba pang pampasaherong sasakyan sa bansa. Ayon kay NACTODAP President Ariel Lim, lalong mababawasan raw ang kita ng mga pumapasada araw-araw, katulad ng mga jeepney, taxi at UV Express, kung dadagdagan pa ang operator ng motorcycle taxi service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. kinumpirma mismo ni Justin Brownlee na tutungo ito sa Indonesia para maglaro bilang import. Tinanong siya kung pumirma siya sa isang team sa Indonesian Basketball League at ang tugon ng Gilas Pilipinas naturalized player ay maglalaro siya sa ibang bansa, subalit ayaw niyang ibigay ang detalye. Kinumpirma din ni Gilas at Ginebra head coach Tim Cone na maglalaro si Brownlee sa ibang bansa, subalit maglalaro pa rin ito sa susunod na season ng PBA para sa Ginebra at para din sa national team. Ang 35 anyos na forward ang nanguna sa Gilas para sa kanilang back-to-back win laban sa Hong Kong at Chinese Taipei sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Kasama din si Brownlee na nakakuha ng gintong medalya para sa Pilipinas sa Cambodia Southeast Asian Games at Asian Games sa Hangzhou, China. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinakita kung bakit naging kampyon ang UAAP at NCAA nitong nakaraang season, kung bakit sila naghari sa men's basketball tournament, kung saan dinominan nila ang kani-kanilang katunggali sa pagbubukas ng 2024 PBA D-League Aspirants Cup na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan. Kahit wala na si most valuable player Kevin Kiambao, hindi nahirapan ang Eco Oil Lasal na talunin ang bagong koponan ng CCI Yangskivel 110-68. Mainit ang panimula ni Jonel Policarpio sa liga kung saan nagtapos siya ng may double-double na kinabibilangan ng 22 puntos, 10 rebounds at 7 assists sa loob lamang ng 21 minutong paglalaro. Nag-ambag naman sina Aaron Buensalida, EJ Goliena at CJ Austria sa nagawa nilang 16, 15 at 14 na puntos ayon sa pagkakasunod.
Malaking tulong din sa depensa ang nagawa ni Team Captain Mike Phillips sa nahablot nitong 11 rebounds. Sahog pa ang 7 puntos at 4 na assists. Tanging si Kenneth Tener lamang ang nakagawa ng double digits para sa Crusaders sa natipa nitong 11 puntos. Sa unang laro, dinomina ng marinerong Pilipino San Beda ang Go Toraku St. Clair 92-59 para simulan ang kanilang kampanya sa liga. Naging balanse ang scoring ng San Beda kung saan 4 na players ang nakagawa ng double digits. Ang dating Far Eastern University player na si Brian Sahonia, Jomel Puno at team captain Yuken Andrada ay kapwa nakascore ng 12 puntos bawat isa habang nakalikom si Emmanuel Tagle ng 11 puntos. Nag-ambag naman ang NCAA Season 99 Finals Most Valuable Player na si James Payusing ng 8 puntos. Samantala, maganda naman ang ipinakita ni Babacar Indong para sa St. Clair kung saan nagtapos ito ng may 14 na puntos at 12 rebounds. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ginulat ng Choco Mucho ang wala pang talong signal kung saan dinomina ng Flying Titans ang HD Spikers sa loob lamang ng 3 sets, 25-18, 25-20 at 25-21 sa pagpapatuloy ng 2024 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference. Pinangunahan ni reigning All-Filipino Most Valuable Player Cici Rondina ang Choco Mucho sa nagawa nitong 23 puntos kasama pa ang 8 receptions sa larong ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Nag-ambag naman si Kat Tolentino ng 14 na markers at 10 digs. Dahil sa panalo, tabla na ang Flying Titans sa defending champions, Creamline Cool Smashers, na may kaparehong 4-0 marka habang naging 3-1 ang record ng HD Spikers. Sa isa pang laro, madali lang ding dinispatcha ng Petrogas Angels ang Farm Fresh Foxies 25-21, 27-25 at 25-19 para pagandahin ang kanilang baraha sa 4-1. Si Brooke Van Sickle ang nanguna sa opensa ng Gas Angels sa nalikom nitong 26 na puntos galing sa 20 attacks, 3 blocks at 3 service aces habang nakuha ni Jonah Sabete ang Player of the Game award pagkatapos magtapos ng may 11 markers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat, Leo Magpayo. Yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman dumako tayo sa Showbiz Balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na, ang ratsyada ng mga chika. Gusto rin pala mag-artista at sumabak. Sa mundo ng showbiz ang anak ni Dennis Trillo na si Calix Andreas. Ito nga asawa ni Dennis na si Jenelyn Mercado ang nagkwento tungkol sa pagiging interesado ng kanyang stepson na sundan ang yapak ng kanyang ama. Pero ayon kay Jen, nagbago raw ang isip ng Baget dahil nakikita nito ang mga demands sa showbiz tulad ng nararanasan nila ni Dennis kapag gumagawa ng teleserye at pelikula. Sabi pa ni Jen, hindi raw madali yung pagod, yung puyat at yung katotohanan daw na hindi sila gaanong
nagkikita-kita pagkatapos ng buong araw. And isa pang napansin ni Calix ay ang dami ng nagpapapicture sa mga artista. And may mga iba na raw na gusto ngayon si Calix, say ni Jeneline, at feeling niya magbabago pa ito habang dumadaan ang panahon. And sa mga hindi pa nakakalam, si Calix ay ang anak ni Dennis sa actress at dating beauty queen na si Carlene Aguilar. Samantala, sinampahan ng kasong cyber libel ang Showbiz Now na hosts na sina Nanay Christy Fermin, Wendell Alvarez at Romel Chica ng ina ni Sara Labati na si Esther Labati. And isinampan ng ina ni Sara ang kaso sa Department of Justice noon pang Pebrero 29. Ang caption ng kanyang ina sa social media, #finally na-post ko na rin itong picture na ito. Taga rito ako sa Philippines. Ngayon lang ako nakapagpa-picture dito sa DOJ. At kinumpirma ito ni Nay Christy na silang tatlo ni na Romel Chica at Wendell ang kinasuhan ng magulang ni Sara. And kwento ni Christy sa nasabing vlog, quote-unquote, nang lumabas ang pag-iwalay ni na Richard Gutierrez at Sara Labati ay walang sinuman sa kanilang dalawa ang kumukumpirma ang tagal hanggang sa isang araw ay nagsalita si Sara. Sabi niya, I am single. Yun yung kanyang pahayag. And nabanggit nga ni Nanay Christy na wala pa kina Richard at Sara ang nagpapawalang bisa ng kasal nila o nag-file ng annulment kaya wala pa raw karapatan ang sino man sa kanila ang magsabi ng I am single. And kinumpirma rin ng batikang Showbiz TV host at vlogger na sila nga ang kinasuhan ni Esther. And sa minsang pagkikita ng SNN host at ng ina ni Sara ay hindi raw ito nakilala agad ni Nanay Christy at ang ibinigay na schedule sa susunod na hearing ay hindi tugma sa schedule niya dahil may programa ito sa radyo kaya nakiusap si Nay Christy na hindi siya makakarating dahil may programa sila kaya nag-request siyang iurong ang oras. And pumayag naman daw itong ina ni Sara at kung kailan ang availability ni Nay Christy ay handa siyang maghintay, bagay na ikinahanga ng vlogger. At sa huli pa nating chika, at sa panghuli natin chika for today, mas lumalim na ang relasyon ng kapuso stars na sina Barbie Forteza at David Lee Cauco bilang magka-love team. Yan ang inamin ni na Barbie at David o mas kilala ngayon sa tawag na Barda sa interview sa kanila para sa Canada Tour ng Sparkle GMA Artist Center kasama sina Ruru Madrid at Bianca Umali at sina Raver Cruz at Julian San Jose. And pag-amin ni Barbie nung bago pa lang ang Filay o Fidel at Clay sa Maria Clara at Ibarra o ang Barda nga, hindi niya alam kung paano mag-work ang kanilang tambalan. Nang magtagal ay natutunan nga ni Barbie ang dynamics ng kanilang samahan. Pakiramdam nito ay isa na silang team. And para naman kay David, si Barbie na ang pinakamalapit nitong babae sa palabas dahil naiintindihan nga nitong si Barbie ang ugali nitong si David na mahiyain at hindi mas-showbiz na tao at ramdam naman nito na komportable ito sa kanya. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente at Jerome Toledo sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan. Kay Mama JT para sa Showbiz Balita, kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan, ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng pamamagitan,